Ayan, shalom po sa ating lahat. Kahit nga po talaga yung weather natin is sobrang lakas, no? Kala namin mag-ano lang kami, yung magla-live na lang sa bahay. Tapos ako daw yung mag-preach, sabi nito. Sabi ko, parang ano pa kasi ako sa talaga sa social media. Hindi ko pa, parang kailangan ko pa ma-overcome talaga yung sa Minsan gusto ko rin gumawa ng reels, yung mga nagpapayo ng mga salita ng Diyos. Gusto ko rin gumawa ng ganun, kasi naiiya talaga akong, parang kakausapin ko lang yung cellphone. Pero yun nga, yung, dito nga lang sa pagla-live talaga, medyo pa ako, pag napapanood ko sa, yung mukha ko sa, sa live natin pa ako, nahihiya pa talaga ako. Pero ayan nga, dahil nga sa dahil sa kabutihan ng Panginoon, talagang nagagawa natin yung mga hindi natin kayang gawin nga, di ba? Kaya nga itong pag-aaralan nga natin ngayon is ayan, help that comes from the Lord. Talagang sabi ko, Lord, ano po ba yung tuturo ko? Ako na magtuturo. Parang lumipas na yung isang linggo talaga na sabi ko, Lord, malapit na ako magturo. Ano ba talaga yung tuturo ko? Parang parang wala na ako makita. Sabi ko, Lord, help me. Gawagan na ako, Lord, help! Tapos biglang parang sabi sa akin ng Panginoon, yung tulong ay nagmumula sa akin. Parang, sabi ko, ay, ayun na ata yun. Sabi ko, ayun na ata yung ituturo ko talaga. Kasi lagi ko sinasabi, pag kinakabahan ako, natatakot ako, Lord, help me, Lord. Gumagano, help me, Lord. Lagi akong gumagano. Kaya, ayun, parang kinausap ako ng Panginoon. Sabi niya nga sa akin, yung tulong nagmumula sa akin. Kaya parang ako, talagang yung pakiramdam ko pag talagang nangungusap ang Panginoon, nakakalma ako Talagang kahit kung talaga sa mundo natin ngayon, talagang wala tayong iba talagang lalapitan kundi ang Panginoon lang talaga. Kaya nga sa tuwing nangangamba nga tayo, di ba, may mga nararamdaman tayong kakaiba, something, worries, di ba? Ang dami talaga sa paligid na dapat nating alalahanin. Pero pag nag-focus tayo talaga sa Panginoon, talagang matatagpuan natin siya. Mauusap ang Panginoon sa buhay natin. Kaya nakaramdam ako ng peace. Kahit na, yun nga, yung grabe ang bagyo, di ba? Talaga pag nasa puso mo si Jesus, nagtitiwala ka na nasa tabi lang natin siya, talagang makakalma ka Para ka lang inihele, di ba? Sa gitna ng bagyo, di ba? Sailing, warat ka, tayo mo lang yun. Di ba? With Christ in my vessel, I can smile like a storm, di ba? Yan. Kaya nga, ito nga yung nausap sa akin ng Panginoon na ituro ko nga. Sabi nga sa awit 121, 1 to 2, may isang ay, mali pala yung nabasa ko. Yan, sabi sa Tagalog, sa mga bundok ako'y tumitingin, saan manggagaling ang aking tulong? Ang aking tulong ay mula sa Panginoon, na gumawa ng langit at ang lupa. Diba? Kanino ka lumalapit kapag ikay nahihirapan? Yan, ang tunay na tulong ay nagmumula sa Diyos. Hindi sa tao at hindi sa ating sarili. Diba? Talagang pag nangangamba nga tayo, diba? Talagang sa Panginoon tayo lumapit. At kaya, ayan nga, may short story nga po ako na may isang batang lalaki na sumama sa kanyang tatay, di ba? Na umakyat sa bundok. Yan, siya, talagang excited siya habang paakyat sila ng bundok. Yan, masyado ang matarik, di ba? Pag umakyat ka ng bundok, di ba? Madulas, di ba? Madulas yung lupa, yan, mga mabato, di ba? Mga dadaanan dito. Di ba yung mga couples, yung umakyat tayo ng bundok, di ba? Talagang tinitignan ko lahat sila kung anong reaction nila kasi hindi namin na-expected na sobrang tarik nung akyatin namin. Oo, talagang silid doon kami dinala sa San Diego. Sobrang tarik. Ay, di ba? Kaya nga hindi kakasama. Sabi ko, ba't wala ka, Lynn? Sabi ko, Lynn, tumisigaw pa ako, Lynn, grabe pala to. Yung dadaanan namin. Sabi ko gano'n. Kasi kala ko parang pagdating mo doon, ayan na, meron ng dagat na agad. Pero tatawid pa pala kami ng di ba? Oo, isla. Diba? Kaya, nagtanong kami kung saan nga yung yung pupuntahan namin ngayon sa San Diego nga ng dagat. Ay, tawid isla pala yun. Diba? Kaya, tinuro kami ng bata, pa kami. Oo, doon? Oh, yun.
Di ano, tataka ako, sabi ko, parang ang layo, tapos bilang ang tarik, di ba? Talagang tinitignan ko yung mga couples kung anong mga reaksyon nila. Merong masaya, merong hingal na hingal, mga ganun sila. Talagang, merong isa talaga na dismayado eh. Yung itsura ng mga kinakabahan ako, sabi ko, Lord, sana Lord matuwa sila sa pupuntahan namin. Talagang kasi yung asawa niya, ang dami-dami pandala, di ba? Tapos, talagang inaakay pa siya. Kasi nga parang, feeling ko magreklamo na yung isa sa amin. Parang gano'n sabi ko, Lord daw ako, matuwa po lahat. Pero pagkatawid naman namin, nakita namin yung yung dagat nga ng San Diego. Wow! Oo, tsaka puti yung brown ba o white? White sand talaga. Sabi, wow! Ang ganda pa yung punta. Hindi parang sa pakiramdam na pagkatapos ka dumaan sa mga yun, hirap na, lubak, di ba? Parang ka pa, di ba? Parang ayaw mo na eh, parang wag na nga tayong tumuloy, di ba? Pero, ayun nga, pag tumuloy ka, talagang makikita mo yung yun nga, parang pangako ng Panginoon sa'yo na parang, wow, napakaganda pala, di ba? Kaya nga yun yung bata nga, di ba, yung sumama nga siya sa tatay niya, sa pag-akit ng bundok. Nagsimula manginig yung tuhod ng bata. Talagang siya, napaiyak siya. Sabi niya sa papa niya na natatakot daw siya, baka madulas siya. Ayan, baka mahulog siya, di ba? Pero sabi ng ama niya, sabi sa kanya ng tatay niya, kumapit ka na maipit sa akin. Yan, ng buong tiwala. Tsaka sabi ng tatay niya, hawak kita, basta tumingin ka lang sa akin. Ayan, huwag kang tumingin sa paligid mo. Kasi di ba pag tumitingin tayo sa paligid talaga matatakot ka, di ba? Yan nga sabi sa kanyang tatay niya. Yan, kasi talagang pag tumingin ka sa paligid mo, bangin, di ba? Tumingin kami sa bundok, talagang kita namin yung dagat, ang lawa, di ba? Makikita mo talagang nakakalula pag tumingin ka sa paligid. Yan. Sabi, kaya nga yan, hawak kita, basta tumingin ka lang sa akin. Yan, wag daw sa paligid, yan. Tumingin ka lang sa itaas. Sabi sa kanya, tumingin ka lang sa itaas. Nandun ang tulong mo. Diba? Kaya nga sa tuwing tayo, nangangamba nga, diba? Talagang tumingin lang tayo sa taas. Kaya nga sabi ko nga, pag nangangamba nga ako, lagi ko lang sinasabi, Lord, help me, Lord. Kaya lang ako talagang sa taas. Saka nakikita ko rin kay mama yun, pag may mga alalahanin din siya, talagang nagpe-pray siya, tumataas lang siya ng kamay, diba? Diba tayo pa nag-worship tayo, nataas natin ang kamay natin, sinusurrender natin kasi lahat sa Panginoon, diba? Yan. Yan, sa bawat hakbang, habang tinitignan niya ang mukha ng ama, tila ba nawawala ang takot. Natapos nilang ang pag-akyat, ligtas, buo at mas malakas kaysa sa simula. Yan nga. Kaya nga pag tumingin lang talaga tayo sa ama natin sa langit, talagang mapapanatag tayo. Talagang alam natin na maliligtas tayo, di ba? Pag nagtiwala lang tayo sa Panginoon, kumapit lang tayo sa Panginoon, di ba? Kaya nga sa buhay natin, may mga panahon na parang paakyat tayo sa isang bundok ng problema, nakakapagod, nakakatakot, at minsan parang wala nang nangaasahan. Pero gaya nga ng sabi sa Psalms 122 verse 1 to 2, tumingin ako sa mga bundok at saan manggagaling ang aking tulong. Ang tulong ko ay galing sa Panginoon, ang lumikha ng langit at ang lupa. Kaya nga diba, pag minsan naghahanap tayo ng tulong, parang saka ba tutulong? Saka ba maghanap ng tulong, diba? Sa kaibigan ba, diba? Sa mga may kakayahan ba? Parang naiisip mo na kasi parang sa panahon ngayon, parang lahat searching talaga sa tulong, di ba? Kung saan sila tutulong, di ba? Pag nangangailangan din ng pera, di ba? May magchat-chat sa'yo, may mga utang. Parang sa'yo, Lord, mahabag ka sa mga sa mga taong to. Kasi ako talagang talagang tinuruan ako ni Mama na maghintay sa pinagpe-pray mo, na tulong ng Panginoon. Kasi lagi sinasabi ni Mama na may miracle lagi pag lumapit ka sa Panginoon. Kasi pag tuwing nangangamba, kailangan na ng mga bata ng gata. Sabi ko gano'n. Mauubos na to. Kailangan ko na talaga magtrabaho. Ikaw na lang mag-alaga sa mga anak ko. Sabi ko, magtatrabaho na lang ako. Bibigyan na lang kita sa'yo. Hindi. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Yung sabi sa akin ni Mama. Pero pag ibang nanay yung, sige magtrabaho ka kung bahala sa anak mo. Pero
talagang kakaiba yung yung faith ni mama na sabi ko, ano ba to? Kailangan ko na talagang kumilos. Di ba, pag mga ganyan mga nanay, kailangan kong gawin to. Kailangan kong makipagsapalaran, di ba? Pupunta pa ng ibang bansa. Kasi nga, kailangan ng tulong ng anak ko, di ba? Kaya sobrang nakakabilib talaga yung mga working mom na. Kasi ako, talagang lagi kong iniisip din na gusto ko na magtrabaho kasi nga sa sobrang daming kailangan. Pero, nga, praise God nga dahil meron nga akong supportive na asawa na bantayan mo lang yung mga bata. Sarap, di ba? Nang gano'n. Bantayan mo lang, akong bahala. Di ba? Parang, nasarap nga ng feeling na gano'n na sinusuportahan ka ng asawa. Kaya pag pipili kayo ng mga pangasawa, talaga yung pag-uusapan nyo, di ba? Yung, may plano kayo, hindi yung parang ikaw lang lahat, di ba? Kaya kailangan talaga, ayun nga, lagi kang mag-ask ng tulong sa Panginoon para nga magkaroon kayo ng kaayusan din sa bahay. Yan, hindi nakadepende sa sitwasyon ang kaligtasan natin, hindi sa bundok, hindi sa paligid, kundi sa Diyos at siya ang may likha ng lahat. Yan nga. Yan, sa panahon ng kahirapan, maraming tao ang lumalapit sa ibang tao, pera o sariling karunungan. Ngunit ang salita ng Diyos ay malinaw. Ang tanging tulong na tunay, matatag at hindi nagbabago ay mula sa Panginoon. Yan. Sabi nga sa una nating topic, ang Diyos ang bukal ng lahat ng tulong. Yan. Ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng tulong, lakas at biyaya na kailangan ng tao sa kanyang buhay. Yan. Nga, siya ang ating matibay na sandigan. Diba? Yung sa kanta nga, matibay na sandigan. Kaya nakita ko to, ay, nasa Bible pala talaga yung matibay na sandigan. Kaya nakita ko tong sabi ko, ay, napakanta kayong matibay na sandigan. Talagang talagang, ang sarap kasi kantahin yun, no? Talaga pag mo, yung saan manggagaling ang tulong, di ba? Ang tulong mo ay nagmumula sa iyo, di ba? Sa Panginoon, di ba? Kaya sarap ng feeling, nakantayin yun. Sabi nga sa awit 46:1, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan handang saklolo sa oras ng kagipitan. Yan, sa oras ng bagyo, ng buhay, Diyos lamang ang hindi natin kailangan pagdudahan. Siya ang ating ligtas na kablihan. Hindi man laging nawawala ang problema, pero tiyak na nariyan ang Diyos na kakampi mo. Kaya nga, di ba, sa mga dumadating sa atin, mga pinagtatagumpayan natin, talagang minsan nga, parang inisip mo, Lord, matatapos pa ba to? Pero, ayan nga, talagang pag nagtiwala ka sa Panginoon, talagang may katiyakan nga daw, di ba? Na meron ka kakampi, may tutulong sa'yo, di ba? Parang minsan inisip ng tao, wala na tutulong sa akin, wala na yung mga kaibigan ko, ganyan. Kaya naalala ko nga rin talagang, yung kay JJ nga si JJ, talagang yung time na nangailangan din ng tulong talaga si JB. Dinala niya sa bahay. Sabi ko, naku, ang dadami ng anak ko Kaya, nakakatuwa lang kay JJ kasi pag may nangangailangan ng tulong, talagang tinutulungan niya, magulat ka, mawawala doon. Pag sabi ko, huwag ka makialam dyan. Sabi niya, Mami, kaibigan ko yun. Pagtatanggol niya pa sa akin. Kaya para sa akin, pag may mahal yung anak mo, mahalin mo na lang din kaysa mag-away kayo. Kaya, sabi, 3 years ko yung kaibigan, Mami. Sabi ko, okay. sabi ko sa kanya, Kuya, kung mahal mo yung mga kaibigan mo, dalhin mo sa Panginoon, wag sa bahay. Sabi ko, may pamilya yan, may magulang yan, baka garahin ka. Pero ayan nga, talagang yung nakita ko talaga yung katapatan ng pagiging magkaibigan nitong mga to. Talagang sabi ko sa kanila, basta maglingkod lang kayo, yung tulong nang gagaling sa Panginoon. Kaya, kung may the best talaga na tulong tayo na maibibigay talaga sa mga kapwa natin kaibigan, di ba? Talagang yung Panginoon gagawa ng way. Sabi ko sa kanya, umiyak pa yan.
naiiyak siya, sabi, Mami, at paano na yung pag-aaral ko? Kasi sabi ko, huwag naman dumepende sa kaibigan. Sabi ko, gawin mo yan para sa'yo, sabi ko gano'n, para sa kinabukasan nyo. Pero huwag kang mangambas sa sa nangyayari sa buhay ni JB, sabi ko. Sabi ko, nagtitiwala ko sa Panginoon. Kung nagtitiwala ka sa Panginoon, pag-pray mo siya, at yung pinag-pray mo, talagang panghawakan mo na maging maayos yung buhay niya. Ginagano mo si JJ, talagang nakakalma siya, nawawala yung iyak-iyak niya. Laging umiiyak talaga. Open kaya si JJ namin, kaya nakausap pa namin ni Joel, tag-isa pa kami. Minsan pagtapos niya, ako naman, lumasok kayo. Kaya sabi ko, sabi mo anak mo, sabi mo ganyan. Pero yun nga, na nakakatuwa lang na yung mga ganyan talaga. Gusto natin lahat kasi talaga tulungan no? Pero yun nga, ko lang talaga, napayo ko lang din kay JJ talaga nang dalhin natin sa Panginoon. Kasi alam natin, habang nandun tayo sa point na sinusubok tayo, di ba? Lahat naman tayo, di ba, sinusubok talaga yung buhay natin, di ba, sa paglakad natin sa Panginoon. Sinusubok lahat tayo. Kaya testing yan kung hanggang saan kakapit sa Panginoon, di ba? Kaya pag lumapit ka lang sa Panginoon, habang lumalapit tayo sa Panginoon, inaayos ng Panginoon yung buhay natin, di ba? Ayan nga. Letter B po, siyang nagbibigay ng katalinuhan at gabay. Sabi sa Santiago 1:5, kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Yan, maraming nation ang mahirap sa gitna ng problema. Ngunit ang Diyos ang handang magpuro at gumabay. Hindi niya tayo pababayaan sa maling direksyon kung tayo humihingi ng tulong sa Kanya. Yan nga, di ba? Kaya nga pag minsan nakaranas tayo na, Lord, bakit ba ito nangyayari sa akin? Di ba? Maraming ganun tayong prayer, di ba? Na Lord, bakit ganito nangyayari? Pero yun nga, pag nakaranas tayo ng mga trials, pag nakaranas tayo ng sobrang parang sumuna tayo, ayaw na natin. Pero lagi ko rin pinagpe-pray sa Panginoon na, Lord, bigyan niyo po ako ng wisdom kung paano ko mapagtagumpayan itong bagay na ito. Yan, manghingi tayo ng wisdom sa Panginoon. Kasi pag nanghingi tayo ng wisdom sa Panginoon, talagang bibigyan niya tayo, di ba? Bibigyan niya tayo ng talino para makaharap natin itong mga pinagtatagumpayan natin sa buhay. Kaya nga rin yung tayo din yung kay Aubrey. Di ba? Hindi nila si Aubrey sa bahay. Talagang mga pait nitong mga batang to matibay. Matibay na sandigan talaga ang Panginoon. Kahit sabihin sa paligid ng mga tricycle driver, dalhin na sa doktor niya, magtumawag na ambulansya. Hindi po, dadalhin ko sa bahay. Kaya nga nakakatawa lang itong magkaibigan ito. Kaya nga talagang sabi ko, grabe yung faith ng mga bata pag lumapit sa Panginoon. Talagang gagaling Kaya nga yung naimatay si Aubrey, nandun lang nakahiga siya parang natataranta na silang lahat, umiiyak sila, parang sabi ko, huwag kumalma kayo. Sabi ko, may pulso ba? Umihinga ba ba? Pahinga lang, magluluto lang ang champurado. Para paggising niya, Aubrey, makakain siya. Di sabi ni Pastor Dory nga ayun nga, gisingin na nga daw. Di nilot-ilot ko yung paa ni Aubrey. Dahil in Jesus' name, gumising sa pangalan ni Jesus. Mag-rebuke ako. Tinurot ko yung paa ni Aubrey. Nagising na. Sabi sa inyo kalma lang kayo. Yan, pinag-pray namin sa Aubrey. Kaya, nakain siya, naging siya. Kaya, na-chat ko ba naman si Ate Marlene? Sabi niya, dito ako sa Manila. Sabi niya, hindi ako kagad makaka-uwi dyan. Sabi ko kay Ate Marlene, kalma ka lang. Okay lang si Aubrey. Talagang pinapakalma ko rin yung nanay. Kasi hindi ko sinasabi na, Ate Marlene, gabi nangyari kay Aubrey, umuwi ka na, ganyan, di ba? Kaya pag ganun sinabi mo sa kanya, talagang malay mo kung ano pa mangyari sa kanya, di ba? Kaya sabi ko, Ate Marlene, okay lang si Aubrey dito. Puntahan mo na lang pag uwi mo, daanan mo lang dito. Kaya praise God nga na winelcome tayo yung Mother's Fellowship, di ba, sa bahay nila, di ba? Kaya nakaka-touch yung ganun na yung simpleng mo lang, tulong, di ba? Tulong din sa kapwa mo na talagang na-bless. Pagkatapos ko ng Mother's Fellowship, sabi sa akin Ate Marlene, B,
thank you sa lahat ha. Sabi ko, ha? Bakit parang sa part mo, ano bang ginawa mo? Pero, ayun nga, parang touch siya, sabi ko. Parang naano rin ako, na-overwhelmed din ako na, parang simpleng ano lang naman, pinakain mo lang yung anak mo. Pinag-train mo lang. Parang di ka naman nangangamba talaga na. Kasi di ba pag humingi tayo ng wisdom nga yan sa Panginoon, talagang bigyan niya tayo ng kalmadong di ba pag-iisip. Kasi kahit kay Sis Ibel, sinabi ko yun. Sabi niya, naku, kung ako yan, magpapanik na ako. Sabi ko, wala naman umano sa akin kapal. Parang wala akong kakabakabang nararamdaman. Ang dahil nagtatanong sa akin, may nag-alala ako. Pero ayun nga talaga. Kasi nga, alam mo talaga na pag yung inasa mo sa Panginoon lahat. Kahit sa mga anak ko, pag may mga nararamdaman yan, sabi ko, Lord, bigyan niyo ako ng wisdom, bigyan niyo ako ng katatagan para makahaya ko to, di ba? Kasi tao nga lang din tayo, di ba? Nanghihina tayo, di ba? Na alam natin na pag hindi na natin kaya, yan, tawag na kagad tayo ng doktor eh. Pero the best na tawagan pa rin natin is si Dr. Jesus talaga. Ay, hindi tinuro sa akin ni Mama. Huwag kang tumawag ng mama. Di ba pag nasasaktan ka, ma, sakit, ma, puro mama, di ba? Pero yung sinasabi ko rin sa mga anak ko, huwag kayo mama lang mama, tumawag kayo kay Dr. Jesus. Jesus, bigyan mo Jesus. Ganun lang ang ganun, di ba? Kasi pag mama kayo ng mama, tataranta mama nyo, ano nang gagawin natin, di ba? Dali na yun sa doktor, ganyan-ganyan pag nanay, di ba? Pag mama ang tinawag mo, matataranta talaga. Pero pag sa'yo mo, Jesus, help me, ganyan. Kaya ganun ako pag nasasaktan din ako. Kasi nga yung nakaraan napaso din ako. Talagang sobrang sakit nga. Kaya pinagpe-pray ko na wag ko siyang maramdaman kasi sobrang namamanid yung kaliwa kong Pero ayun nga, praise God na nakapag-share tayo. Kahit na may nararamdaman nga tayo. Pero pag talagang nilaban natin, di ba? Yan nga na makakaya natin, magtatagumpay tayo. Yan. Sa letter C po, siya ang nagpapalakas sa ating panghihina. Sabi sa Isaiah 41:10, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako ang iyong Diyos. Palakasin kita at tutulungan kita. Yan. Kapag ikaw ay pagod na, nangihina at parang sumusuko na, tandaan mo ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng panibagong lakas. Hindi kailangan huli ang kanyang pagkilos. Kailanman hindi nahuli ang kanyang pagkilos. Talagang pag tayo, nakaramdam tayo, di ba, ng pagod, panghihina, di ba, yung parang, sumusuko ka na, di ba? Talaga nararamdaman natin lahat yan. Pero, yun nga, pag yung lakas natin is nanggaling talaga sa Panginoon. Talagang tutulungan tayo ng Panginoon para lumakas tayo, makaya natin. Lalo na yung mga nanay, di ba? Talagang todo talagang hingi ko ng lakas sa Panginoon. Kasi parang di ko alam kung natutulog pa ba ako. Kasi pag 3 a.m. kailangan gisingin ko na si Pastor Joel para pumasok sa trabaho. Kaya nga pag sinabing walang pasok, dati pa pasok ka ba? Walang pasok. Hindi naman kasi dyan. Kaya yan kapag pumasok siya, tapos kailangan 4 o'clock nakaalis na siya. Pag 4, yan kailangan ko na kumilos. Kailangan ko na asikasuhin yung mga nila, mga kailangan ng mga bata, pambaon nila, isain ka na, magluluto, yan. Ayusin mo yung mga uniform nila. Tapos kailangan mo kasi, yung sila, malalaki na sila, kaya na nila yung nila. Di ba, kaya na nila kasi yung sarili na, pero may maliit ka pa. Siya talagang ayaw niya rin pagkatiwala siya sa iba. Parang gusto niya, ako lang yung maghahatid sundo. Di ba? Pero sinasabi ko na nga lang na habang bata pa, di ba, parang hanggat gusto pang magpahatid sundo sa iba, mo na, kasi nating din yung araw talaga na, Mami, kaya ko na, huwag mo na ako. Yung kay JJ, sabi ko, atid kita, Mami, di na, ako nang bahala sa sarili ko. yung elementary siya, parang kailan ba yung hindi na nagpapatid si JJ? Grade Grade 5, grade 4, grade 6. Mga ganyan, mga hindi na nagpapahatid ng sa school. Pag malapit ng graduate na,
Kaya nga, ina-enjoy ko na lang kahit nakakapagod, kahit nakakahilo, magdadrive ka. Dadrive ka ng motor, di ba? So, pag pinasabay mo siya sa iba, minsan kasi pinapasabay ko kay Tin. Sabi niya, Mami, bakit di mo kung sinundo? Tatanungin pa, interview ko pa niya. Kasi ganito, ganito. Kailangan pang paliwanag. Kaya nga yan, ina-enjoy ko na lang kahit yung pagod mo, para ka ng lilipad. Parang ako lilipad. Minsan kasi pag nag-drive ako, parang tulala. Pero nire-review ko na lang, bigla ako magpapagalon. Kasi may dadaan, ganyan. Kaya praise God sa ayan nga, pag humingi tayo ng tulong, lakas sa Panginoon, talagang bibigyan niya tayo ng lakas, di ba? Para makaya natin yung buong maghapon, di ba? Kasi ako parang idlip na lang para kasi makaya mo pa sa next. Kasi may magluluto ka, di ba? Magluluto ka pa yan, maglilinis ka, ganyan. Kaya pag minsan ako na lang mag-isabay ng devotion lang ako, nagpe-pray lang ako, tapos ayun, tulog, para makapagsundo ka. Tapos, pagkatapos namin umuwi ni Lynn sa bahay, lipad naman kami sa Bible study. parang minsan sabi natataranta na ako, anong pagkain nila? So, orderan mo lang sila. Para makalipad na ako. Tapos, parang di ba? Talagang, kailangan talaga maging ka rin yung commitment mo ba sa Panginoon, sa paglilingkod mo sa Panginoon, di ba? Dapat, steady talaga Talagang, tuloy-tuloy lang, na kahit ang dami nga, pag tinignan mo kasi lahat yun, pag tinignan mo lahat ng mga ginagawa mo, mapapagod ka Parang ayaw mo na parang, grabe, pagod na ako sa bahay, parang maglilingkod ka ba, di ba? Pero, sinasabi ko rin sa mga nanay na yung paglilingkod na ginagawa namin, di ba, sobrang pagod na sa bahay. Pero pag umattend ka naman ng mga gawain, fellowship, di ba, pag-service, lahat naman kami, sobrang tawa namin, kala mo walang kapagod-pagod. Di ba? Pag mga magkakasama kami mga nanay, parang nakakalimutan nga namin may pamilya kami. Uwi na, magsasaing pa. Di ba? Kaya nga, ang sarap ng ganon, na ginagawa nating pahinga, yung pagpunta sa, di ba, sa church, di ba? Diyan ang pinakamasarap na puntahan. O kaya makikipag-date kayo, punta kayo ng church, di ba? Para ma-anoint kayo, di ba? Kasi kami talaga ni Joel, yun talaga yung gusto namin na relasyon. Sabay kaming mag-grow. Sabay kami mag-grow sa paglilingkod namin sa Panginoon. Tsaka yun talaga yung prayer ko na, Lord, kung meron man ako makakasama sa buhay, talaga yung makakasama ko, yung makakatulong ko talaga maglingkod. Yung hindi ako sasabihan na kasi nagkaroon ako ng boyfriend na sabi na, linggo, dapat date na yan Ba't nagsisimba pa? Sabi ko, ayaw makasama to. Parang gusto ko, yung susuportahan ako na, nagsisimba ka, sige, magsimba tayo. Parang gano'n. Huwag yung dadalhin ka sa yung linggo-linggo. Alam mong may service, tapos i-date ka sa punta kayong Tagaytay, di ba? Diba? Punta kayong mall. Di ba? Ano matututunan natin doon, di ba? Pero pag Sunday talaga, ilan natin talaga sa Panginoon. Kasi dyan tayo lalakas. Tandaan natin, kahit ang daming sa akin, ang daming paglinggo, ang dami rin gustong, di ba ang daming rest day paglinggo? Kaya ang dami mo talaga pwede kang kumita di ba? Yan talaga yung pakyaw. Paglinggo, di ba talagang marami kang benta dyan kasi lahat mga naka-rest, di ba? Talagang pero ako nga, kahit nga yung time na talagang yung nagre-reband ako, talagang gustong-gusto kong kumita, ayoko rin umattend natin ng mga gawain Talagang si Atorot matyaga sa akin na, talaga mag-mother's fellowship tayo. Huwag na, cancel mo na yan. Ganun ako dati. Kasi syempre, sobrang busy ko, hataw ako sa pagre-reband. Parang ayoko may storbo na parang may pa ako. Parang galing ako sa reband, tapos pupunta pa akong mother's fellowship. Parang ayoko na pagod, cancel mo na lang muna yan. Pag wala na lang akong gawa, saka na lang tayo mag-mothers. Kaya, sige na, ginagano ko lagi natin. Tapos biglang, para maalala mo na naman yung invite ni mama sa'yo, tara, mag-mothers fellowship. Sige na. Sige na. Talaga nagtyaga ako. Talaga nag-mothers ako. Kasi lagi nga ako sinusundo niya, pero talagang binibigyan ka pa rin ng, bibigyan ka pa pamasak. Sige na, bibigyan ka na. Sige na. Kaya hanggang sa na ako, na immune.
Hindi, parang naging habit mo na talaga na pupunta kang mothers, nakalain mo, naging, ilang years na ba ako sa mothers? 10? 10 na, no? Kaya nga sabi na, Ruth, magpastora ka na, 10 years ka na sa mothers. Parang, ay, ka na pala pag tumatagal, no? Kailangan mag-mature ka rin, hindi lang yung baby ka. Hindi like ang bini-baby na, sige na, punta ka na, mag-usa ka na pag ilang years ka na. Kaya pag ilang years ka na, mag-usa ka na ma-convict, di ba? Na, ay, mothers na, kailangan ko na mag-ready kahit anong pagod namin, kami nilin, talagang lipad. Tapos lipad sa mga gawain eh. Talagang tatanungin pa ako, B, saan ka ngayon? Ay ko, saan mo? Kasama ka? Tara! Kaya kami nilin eh. Para excited kami. Di ba? Sige, sundin kita. Magpumotor ako. Kaya sana ganun tayo lahat, di ba? Pagdating sa mga gawain. Excited ka kasi bibigyan ka ng lakas ng Panginoon, di ba? Sarap ng ganun. Pag uwi mo, parang, wow, ang sarap, refreshing, di ba? Parang umakit ng bundok. Na pagkababa mo is, ang ganda ng plano ng Panginoon sa atin, di ba? And number 2, paano matatanggap ang tulong ng Diyos? A, manalangin ng buong pagtitiwala. Yan. Sabi sa Pilipos 4, verse 6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anuman, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng pananalangin at paghingi na may pagpapasalamat ay ipabatid ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Yan. Ang panalangin ay daan upang mailapit natin ang ating pangailangan sa Diyos. Hindi lang humingi, kundi magpasalamat at magtiwala na siya ang kikilos. Yan. Kaya nga ang tulong na mula sa Panginoon, 'di ba? Matatanggap natin 'to kung nananalangin tayo, 'di ba? Kung nagpe-pray tayo, pag nag-pray tayo, kunwari, ay, yung anak may sakit, tapos pinag-pray mo, ay mo, Lord, pagalingin mo anak ko, magtiwala ka. Magtiwala ka na pagagalingin ng Panginoon yung anak mo, di ba? Hindi yung nag-pray ka nga, Lord, pagalingin mo yung anak ko. Tara na, punta na tayo ng doktor. Di ba? Parang may doubt eh, di ba, pag ganon. Kaya nga, ako talagang nagtitiwala ko sa Panginoon, kahit yung parang kinukurot ka na parang, ano na Lord, parang kailangan ko na ba dalhin sa doktor kasi ano yun eh, parang iba na eh. Parang kakaiba na yung ubo nito eh, parang gano'n, di ba? Pero yun nga yung tiwala ko sa Panginoon, Lord, nagtitiwala ko sa'yo, napagalingin mo yung mga anak ko. Talagang mawawala yung ubo nila in Jesus' name kasi yung parang ubo, talagang parang lolo na eh. Nakakilay pag umuubo rin, parang lolo na. Ganun na. Parang di ba, parang maano ka na gusto mo nang dalhin to sa amin. Pero ayun nga sabi, Jesus name, like ko nire-review. No, wala kang ubo ka. Espiritu ng ubo. Lahat ng mga mga may sakit, ay may mga sakit na mga nakikita mo talagang i-rebuke mo talaga yon. Talagang magtiwala ka sa Panginoon na gagaling sila. Talagang gagaling sila, di ba? Kasi may mga iba na nagpe-pray tapos ayun nga, nagdududa nga sa magpe-pray ka na. Nag-pray naman ako eh. May mga kausap kasi ako ng mga classmates ko na mag-pray ka lang, yung tiwala mo gawin mo 100%, di ba? Para sa Panginoon. Sabi na, B, ang dami ko nang ginawa sa anak ko. Binigay ko na lahat ng gamot niya. Weekly na siya nagagamot yung anak ko. Pero hindi pa rin siya gumagaling. Sabi ko, ayan nga, di ba nasubukan mo na lahat? Isa na lang dapat mo subukan. Talagang number 1 na magpapagaling sa anak mo is tumawag ka sa Panginoon. 100% talagang tiwala ka, nagagaling siya. Yan, tuwing nagkakasakit yung anak niya, talagang lagi siya nagpapapray sa akin. Kahit yung dati hindi siya magkaanak, kaya di pag-pray mo ako magkaanak. Yan, binigyan siya ng Panginoon ng anak. Kasi pinag-pray nga natin. Nagtiwala tayo sa Panginoon na magkakaroon siya ng anak. Kaya talagang yun nga, nagkaroon siya ng anak. Kaya sabi ko sa kanya, pag nagkakasakit yung anak niya, di ba nga ang Panginoon binigyan ka ng anak? Tiwala ka, nasasagutin niya. Yung baby nga, di ba? Kahit sinagot ng Panginoon, yan pa kaya yung lahat ng mga hiling natin, di ba? Lahat na yung mga pangailangan ng mga anak natin sa araw-araw, di ba? Talagang pag inisip mo talaga yung mga kailangan ng mga anak mo, nakakasuko eh, no? And Lord, pag inisa-isa mo, Lord, mga pambaon, di ba, sa araw-araw, parang
Kaya pag pag Friday na, parang grabe yung hinga ko. It's like, ay, thank you Lord, Friday na. Makakatulog na ako kinabukasan. Yung parang late na, di ba? Late na magising. Kaya, praise God dahil nga, ayun nga, pag umihi ka talagang, nag-pray ka lang sa Panginoon, di ba? Talagang ipagkakalob talaga ng Panginoon yung tulong na nais mo, di ba? Kung ano yung nasa puso mo. Yan, B, maghintay ng may pananampalataya. Yan, sabi sa awit 27:14, magtiwala ka sa Panginoon, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Oo, magtiwala ka sa Panginoon. Yan, minsan ang tulong ng Diyos ay hindi agad dumarating. Pero sa pagkatuto natin maghintay, mas lalo natin nakikilala ang kabutihan ng Diyos at lumalago ang ating pananampalataya. Ayan nga, di ba, pag nagtiwala tayo sa Panginoon, talagang papatatagin tayo, di ba? Na kahit alam mo na hindi pa agad-agad yung prayer mo, di ba? Hindi pa agad-agad nasasagot ng Panginoon. Pero praise God kasi lahat din talaga ng pinagpe-pray ko. Nakakagulat lang, di ba? Lalo na yung kay Ate Deb din. Talagang tagal ko nang pinagpipray. Pag minsan pa nag-aaway kami, Lord, magpakasal na siya. Gano'n na prayer. Lord, magpakasal na siya. Punta na siya sa ibang bansa. Doon na siya. Sabi ko, praise God. Parang nakakagulat na nasa Belgium na siya ngayon. Kaya parang na-amaze pa rin ako. Parang hindi pa rin ako makatulog kasi inatid ko nga siya na madali. Inatid namin ng pamilya namin siya. Talagang wala pang tulog. Tapos, syempre, pinagpe-pray mo pa siya na makarating doon. Parang 24 hours yung biyahe din eh, no? Yung parang nilaan mo para lang makarating doon. Kaya nga, praise God nga na yung mga ganong simpleng prayer lang na sa pamilya, talaga na parang kala mo hindi mangyayari. Pero yun nga, kung gusto mo talaga ng kaayusan din sa pamilya natin, di ba? Talaga pag-pray lang natin sa Panginoon na parang minsan kala mo, mabagulo ka ng sobrang hirap na pinagdadaanan mo sa pamilya mo, di ba? Ang dami na ngayon, di ba? Puro na mental health yung issue nga, di ba? Kaya nga kung talaga nagpilipin natin yung isipan natin ng salita ng Diyos, talagang aayos ang isipan natin. Kaya nga lagi sinasabi ni Mama na lagi mo nga i-declare sa sarili mo na we have the mind of Christ, di ba? Meron kang mind na galing sa Panginoon, kaya hindi ka mababalo in Jesus' name, di ba? Kaya hindi ka mag-aalala, di ba? Dahil ang sagot sa pag-aalala is yung talagang, ayan, lumapit ka sa Panginoon, magbasa ka ng Bible, mag-devotion ka. Talagang ako, pinanata ko na ito sa sarili ko talaga. Ito yung pag-gising ko, magbabasa na ako ng Bible. Kasi, iba kasi pagbasa mo ng Bible, tumutugma ka agad. Lalo na yung devotion mo, pag nagbasa ka ng devotion mo, laging tumutugma, di ba? Tumutugma agad sa'yo para pag-gising mo sa umaga yan, bibigyan ka ng kalakasan ng Panginoon para magawa mo lahat, di ba? Matapos mo ilalaban mo, di ba, na walang pagrereklamo. Kasi pag gising mo, is hindi ka kagad nag-devotion, pag tinignan mo yung paligid mo, nakakainit ng ulo. lahat parang gusto mong garahin, lahat ng tao sa bahay. Di ba? Sabi ko, ano na naman itong bahay na to, parang ang binagyo. Kakalinis ko lang kalat agad, di ba? Di ba mga nanay ganyan? Pero sabi ko, Lord, pakalmahin mo ako. Kakalinis mo lang, dilinis ka ulit. Tapos, hugasin, di ba? Ganyan. Kaya, praise God nga dahil nga, yan, malalaki na rin sila, natutulungan ka na rin, di ba? Kaya pinagpe-pray ko talaga na bigyan pa ako ng lakas ng Panginoon para maalagaan mo pa yung mga anak mo. Ganyan naman prayer ng mga nanay, di ba? Na Lord, bigyan niyo pa po kami ng lakas. Lalo na yung pag nakausap ko yung mga nanay ng SPED. Parang pag nakausap mo sila, sabi ko, ano po yung parang pinaka-pinagpe-pray mo? Sabi na, pinagpe-pray ko, umaba pa buhay ko para malagaan pa yung anak. Kasi walang magtsatsaga sa kanya, kundi ako lang. Kahit ipaalaga mo sa iba, parang hindi susuko daw. Kaya sabi ko, grabe, no? Talagang, nakakabag din yung mga nanay na yung kinakaya. Parang kinakaya pa yung may ganong anak. Tayo nga, normal yung anak natin. Grabe na tayo ano pa kaya hindi normal? Talagang nananakit talaga ng Pero, ayun nga, talagang sobrang habag ko rin sa mga nanay talaga na sobrang hands-on, di ba? Hands-on sa pamilya.
sobrang na-appreciate ko talaga yung ganun. Kasi ako, nahihirapan akong iwan nga, pagkatiwala ko na lang kay ganito, ganyan. Kahit si mama rin, di ba, ayaw niya rin pagkatiwala ko sa kanya. Para daw sumunod daw sa akin. Alagaan ko daw. Maging ministry ko daw talaga yung pamilya ko. Daling ko, akayin ko sa Panginoon. Kaya ganyan ginawa ko na nangamba man ako sa mga pangailangan ng mga anak ko. Pero pag nakikita ko nga sila, kaya nga, kahit sinasabi ni Jerry, na-antipid ko daw sa mga bagay-bagay. Sabi ko, ate, kung di ako naging matipid, hindi ka lalaki ng ganyan. Lagi kong inuuna pagkain niyo. Maki, bumili ka na ng higaan. Ang sakit-sakit na ng yung likod. Kahit ako, nananakit na yung likod ko kasi talagang parang nakahiga ka ng semento. Yung phone namin, sobrang nauupos na. Sabi ko, Lord, pagkasabi ko, nagkakakbas ako ng phone. Sabi ko, Lord, magkano ba yung phone? Sabi ko, ang mahal naman, 6,000, 9,000, ganyan. Sabi ko, Lord, kaya ko ba to? Pero mag-ipon ako. Iniipon ako. Tapos bilang kailangan na yung pagkain, ay, mawi-withdraw ko na naman. Lagi akong ganyan, ipon ako ng ipon, pero pag kailangan talagang kukunin mo eh. Pero sabi ko, magtitiwala ako sa Panginoon na magkakaroon ako ng bagong phone na 6 inches, di ba? Pero praise God, yung tulong talaga, miracle. Yung worth na 9,000 na phone, di ba? Binigay lang sa'yo. Hindi ka naglabas ng kahit piso. Parang, praise God, di ba? Yung tulong talaga ay nagmumula sa Panginoon. Galing pa sa ibang malayong lugar, di ba? Mga ganun na, sabi ko, wala talaga imposible sa Panginoon, di ba? Pag nanalangin tayo, lahat ng mga kailangan natin, di ba? Pagkakaloob ng Panginoon. Yung mga gamit ko sa bahay talaga sobrang miracle lang. Pag may mga gusto rin ako, kasi yung mga nanay, di ba kasi yan talaga yung mga sa bahay, mga abubot sa bahay. Diba, sesehan natin. Kahit magbigay lang sa atin ng cover, ng higaan, pillowcase, mga ganyan. Parang sobrang saya lang natin, di ba? May bago lang sandok, wow, may magbigay ng sandok. Kaya pinagpapray ko na mga palitan yung sandok namin kasi nangindilaw na. Gusto ko white lahat. Yan. Kaya, mag-pray lang tayo na mag-pray sa Panginoon na yung mga bagay na, huwag mo lang isip, di ba? May mga bagay na isip tayo ng isip kung paano tayo magkakaroon. Pero kasi nga isip tayo ng isip, manalangin tayo din. Pray tayo sa Panginoon. Letter B, maghintay ng may pananampalataya. Ay, sina ba? Ayan, sina tayo. Hindi ko alam. Ayan, sumunod sa kalooban ng Diyos. Sabi sa Mateo 6:33, ngunit hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Yan, hindi natin pwedeng asahan ng tulong ng Diyos kusa tayong lumakad sa maling landas. Sa pagsunod sa kanyang kalooban, lahat ng ating pangailangan ay kanyang tinataguyod. Ayan nga, di ba? Sa paglakad natin sa Panginoon, di ba? Talaga yung naisin talaga natin yung kalooban ng Panginoon mangyari sa buhay natin, di ba? Kasi nga, pag lumapit tayo sa Panginoon, talagang ibibigay niya, idaragdag ng Panginoon yan sa atin, di ba? Yung mga kailangan natin, mga lagi natin iniisip, pagkakaloob lang ng Panginoon yan. Kaya nga minsan, pag ubus na talaga, hindi ka na, parang nangihingi na yung mga anak mo ng ganyan, mga kailangan nila. Parang wala ka na madukot sa ubus na yung laman ng wallet mo. Pero, ayun nga, sabi ko, Lord, maglilingkod lang ako sa'yo. Tataas ko lang yung kamay ko, aawit lang ako sa'yo. Talagang pag tinaas mo yung kamay mo sa Panginoon, umawit ka. Kaya tayo lahat, pag maawit sa Panginoon, taas mo yan. Para talagang masalo mo. Di ba? Masalo mo lahat ng mga pagpapalo ng Panginoon. Lord, kailangan magpabayad ng kuryente, magbayad ng water bill, di ba? Magbayad ng motor, magbayad ng di ba? Ganyan mo lang, Lord. Saluhin mo lahat, di ba? Ganyan ako, kaya yan, saluhin mo. Talagang magulat ka, talagang wala kang utang, di ba? Kasi nga, pinagkakatiwala mo lahat, sinusurrender mo lahat sa Panginoon. Lord, alam mo ang kainaan ko, Lord. Ganyan ako lagi, Lord, help me, Lord. Ganyan ako lagi. Kaya, praise God, talagang pinagkakalaw ng Panginoon yung mga kailangan mo. Bilang magulat ka, magkakalaman yung mga account mo, GCash, di ba? Mga ATM, mo. Di ba? Kaya,
ayan, palagi lang talaga tayo magpasalamat sa Panginoon, di ba? Lagi nga sinasabi ng Panginoon sa atin, lagi tayo magpasalamat para lalo pa tayong pagkalooban ng Panginoon ng mga kailangan natin. Kasi pag lagi na una yung pagreklamo, di ba? Parang lahat na lang ng kailangan sa bahay, lagi mo sinasabi sa asawa mo, no, Daddy, wala na tayong ganito. Daddy. Di ba? Tapos yung isa na, naririndi na, parang hindi na makapagtrabaho na maayos, kakaisip sa kukuha, di ba? Pero kaysa nga magsabi tayo ng Daddy, Jesus, Lord, di ba? Help me. Pagkatiwala mo sa Panginoon, di ba? Sabihin natin lahat. Kasi kahit yung asawa natin, di ba, nagkukulang. Pero ang Panginoon, di nagkukulang sa atin, di ba? Kaya wag natin lahat iasa lahat lahat na lang ng sama ng loob nasa asawa. Pero yun nga, talagang gawin natin talaga is yan, marumekta tayo sa Panginoon, di ba? Kasi nga, daragdag ng Panginoon, di ba? Yung mga pangailangan natin, lahat ng mga iniisip mo, di ba? Mga alalahanin sa pamilya, sa kaibigan, di ba? Na maging maayos kayo, talagang tutulungan ka ng Panginoon. Yan. And number 3, mga halimbawa sa Biblia ng tumanggap ng tulong ng Diyos. Yan, kay David. Diba? Si David laban kay Goliath. Makikita natin to sa 1 Samuel 17. Yan, hindi lakas ni David, kundi ang tulong ng Diyos ang nagpapanalo sa kanya laban kay Goliath. Pinatunayan ng Diyos na hindi sukat sa laki ang tagumpay, kundi sa pananampalataya. Yan, diba? Sa pananampalataya natin sa Panginoon, kaya patumbahin, di ba? Kahit ganong kalaki ng problema mo. Di ba? Kaya huwag kang matakot. Si David, ang late nga, hindi siya natakot, di ba? Para mapatumba niya si Goliath. Talaga nagtiwala siya sa Panginoon. Talagang ang dami niyang kinopa niya yung verse ng Psalms 119. The Lord is my shepherd. Ay, 23 pala. Psalms 23 pala. Yan. Kaya na-amaze ako na habang lumalaban siya, talagang kino-quote niya yung habang iniikot niya kino-quote niya yung verse ng Psalms 123, di ba? And the Lord is my shepherd. Psalms 23, di ba? And the Lord is my shepherd. Yan. Kaya nga, ayan nga, iba rin talaga yung nagbabasa ka ng Bible, nag-ano ka, protection natin yan. Pag nagbabasa tayo ng Bible, talagang sinasabuhay natin, di ba? Talagang pag may nakita tayong verse na nag-strike sa puso mo, isulat mo kaagad yan at i-memorize mo para pag dumating ka sa time na sobrang grabe na, gabundok na ang problema mo, di ba? Pero kaya patumbayin lahat ng Panginoon, sa sapol lang, isang bato lang yan, di ba? Parang tiwala mo talaga sa Panginoon. Talagang tatagumpay ka. Babaksak lahat ng mga kinakaharap mo sa araw-araw, di ba? Kung nagtitiwala tayo sa Panginoon. And B, si Daniel sa Lion's Den, sabi rin sa Daniel 6, may kita rin yan doon sa Daniel 6. Yan. Hindi pinapabayaan ng Diyos si Daniel sa gitna ng panganib. Ipinakita ng Diyos na kaya niyang magsara ng bibig ng mga leyon upang ipagtanggol ang kanyang anak. Yan, talagang dito rin may kita rin natin, dito pag natatakot ka, di ba? Ang Panginoon nga, ako nga dati yung grade 4 ako, dahil madaling araw, lalakad ka, pupuntang school, di ba, tayong mga aso. Parang hindi ka, parang paano ka dadaan, di ba? Paano ka dadaan pag takot ka sa aso? Pero sabi ko, Lord, patikumin mo yung mga bibig ng mga aso. Kasi alam mo yung di ba? Sa Daniel, lion nga, kaya patikumin ng Panginoon. Ano pa kayong mga aso? Kaya pag dumadaan ako, Lord, tawalang tawad sila. Lord, patikumin yung bibig nila. Talagang pag dumadaan ako, biglang hindi na tumatahol. Sabi ko, praise God, di ba? Ligtas ako. Kasi may plano pa ang Panginoon sa'yo sa buhay ko, kaya huwag kang matakot. Diba? Kaya nga sabi ko kay Aubrey, Aubrey, kaya mo yan. May gagawin pa ang Panginoon sa'yo. Kakanta ka po sa Panginoon. Kaya diba, praise God, na binuhay ng Panginoon si Aubrey. At nakakanta pa dito. Diba? Kaya gamitin natin, diba? Yung mga talento natin para sa Panginoon. Kaya alam ko talaga na pag pinagamit mo yan mga talento niyo sa Panginoon, mas lalong mag-grow kayo, lalago pa yan, di ba?
At mapapasa yan. Kasi pag ano natin, yung mga talento natin, tinigil na lang natin, nahiya na lang tayo. Ayun, napunta na lang yung talent mo sa kapitbahay. Diba? Kung gusto mo lumago tayo, talagang gamitin natin. Kasi alam ko naman at alam din ng Panginoon na lahat tayo may specialty na binigay ng Panginoon sa atin, di ba? Nakakayahan. Kaya ipagamit natin sa Panginoon. Huwag tayong matakot. Kaya ng Panginoon yan. Kahit nga ako, ito nga sa pag-preach ko talagang humingi ako ng tulong sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ano ba i-preach ko? Parang pag binabasa ko, pag nire-review ko yung ituturo ko, parang ako lumilipad sa antok. Parang ako laging nakakatulog. Sabi ko, mamaya na. Sabi ko, Lord, balance yung Spirit ko, ano kung sasabihin ko. Diba? Kaya sinabi ko na lang, Lord, ayoko na, ikaw na lang. Ang sakit ng ano ko, ng paso ko, diba? Pag binaby natin yung mga ganyan natin. Hindi talaga tayo, yung yun, lalagot, tsaka yung blessing ng Panginoon sa atin is napunta na lang nasa kapitbahay kaysa sa'yo. Gusto nyo ba yun? Di ba hindi? Kaya yan, paglabanin natin, takot natin, di ba? Pag-awit natin sa Panginoon kung gusto natin makuha talaga yung blessing na para sa atin, di ba? Yan, saluhin natin lahat ng mga pagpapala. Yan. And letter C, si Pedro habang lumulubog sa tubig. Yan, may kita rin natin yan sa Mateo 14:30-31. Yan nga paliwanag dito, nang siya'y lumubog, agad tumawag kay Jesus at si Jesus, hindi nagdalawang isip, agad siyang inabot at iniligtas. Ganyan din ang Diyos sa atin. Handa siyang tumulong kapag tayo'y tumatawag. Yan, pag tumatawag tayo talaga sa Panginoon, kahit lubog na tayo, Lord, ayoko na, di ba? Sobrang nalod na ako sa problema ko. Tumawag ka lang, di ba? Lord, help me! Talagang tutulungan ka ng Panginoon, iaahon ka niya, di ba? Kahit na tayo, gano'n pang nalulunod ka na dyan sa nalulunod ka na sa mga test papers, sa work mo, di ba? Parang, hindi mo na alam kung paano tapusin yan. Sabi ka lang, Lord, help me matapos ko ito. Magulat ka, tulungan ka ng Holy Spirit. Tapos na, di ba? Pasa mo na, di ba? Kaya, praise God talagang pag humingi tayo ng tulong sa Panginoon, talagang hindi tayo malulubog. Kahit sa mga utang, yan, talagang kayang bayaran ng Panginoon yan. Kaya, Lord, fully paid lahat ng mga utang in Jesus' name, di ba? Kaya rebuke mo yung mga utang-utang, di ba? Na ma-fully paid na yan in Jesus' name, wala nang utang sa pangalan ni Jesus. Kaya yan, magugulat ka, zero balance na lahat ng mga utang ko, di ba? Sarap ng feeling yung na-enjoy mo yung sweldo mo, wala kang babayaran. Hindi yung pag-sweldo, bilang boom. Wala ka na para sa sarili mo. Kaya sarap ng na-enjoy mga pagpapalang binibigay ng Panginoon, di ba? Kaya, ayan, yan, sabi, conclusion na to. Bilis lang ito. Yan. Ang Diyos lamang ang tunay at tapat na tulong. Yan. Hindi pera, hindi tao, hindi sariling lakas ang ating maaasahan na bawat hamon ng buhay. Ang Diyos ang ating tapat at di nagbabagong kaagapay. Ano man ang ating pinagdadaanan, problema, kahirapan, sakit o pagkalito, ang Diyos ay laging handang tumulong. Yan, magtiwala lang tayo sa Panginoon. Sapagkat hindi kailanman nagkulang ang Diyos. Sabi rin sa Hebrews 13:6, kaya't may lakas loob tayong magsabing, ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot. Yan, merong kwento dito, isang misyonaryo at ang sobre. Yan. May isang misyonaryo na inutusan pumunta sa ibang bansa upang ipangaral ang salita ng Diyos. Yan. Bago siya umalis, may isang elder na nagbigay sa kanya ng sobre. Yan. Ito ay tinatawag na emergency envelope. Yan. Sa loob niya, may sapat na halaga ng pera. Yan. Huwag mo itong bubuksan maliban dumating ang araw na wala ka ng matakbuhan. Wala nang sumusuporta sa iyo. Wala nang pondo, wala na pati ang langit ay tahimik. Kapag dumating ang ganong araw, buksan mo ito. Yan, sabi nga daw, pag wala na siyang mahingan ng tulong, buksan niya lang daw yung sobrang yun, di ba? Kaya tinanggap nga ng misyonaryo, yun, tinanggap niya yung sobre.
At pumunta na nga siya doon sa pinagmimissionan niya. Yan, lumipas yung isa, dalawa, 5 taon. Yan. Maraming pagkakataong kapos siya, pero laging may dumarating na tulong. Minsan late, pero laging sapat, laging nasa oras. Yan. Lumipas ang 20 taon. Muli silang nakauwi at nakita sila ng matanda. Nagyakapan at nagkamustahan habang nagkukwentuhan. Bigla siyang humugot ng isang lumang sobre. Nakaselyo pa. Yan. Sabi niya, naalala mo ba ito? Hindi ko kailanman ito nabuksan. Kasi hindi kailanman dumating ang panahon na hindi ako tinulungan ng Diyos. Marami akong dinaan ng pagsubok, gutom, pagod, pangungulila. Pero sa bawat sandali, dumating siya, hindi ako pinabayaan. Iskan. Ang Diyos ay tapat. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Kahit sa mga sandaling parang tahimik siya, hindi ibig sabihin na wala siya. Ang pagkaantala ay hindi pagkakalimot. Ang katahimikan ay hindi kawalan ng presensya. Sabi nga sa Deuteronomy 31:8, ang Panginoon ang mauuna sa inyo, sasamahan niya kayo, at hindi niya kayo iiwan at pababayaan man. Huwag kayong matakot o panghinaan ng loob. Yan, kung ikaw man ay nasa panahon ngayon ng pangangailangan o parang paubos na ang lahat, pera, lakas, pag-asa, maalala mo sana, hindi mo kailangang buksan ang sobre. Dahil darating ang tulong ng Diyos. Maaring hindi sa paraan o oras ng gusto mo, pero laging sapat at laging nasa tamang panahon. Yan, sino ang tutulong sa'yo? Sino ang tutulong sa'yo kapag patuloy na tumataas ang presyo ng gas, grocery at mga bayarin, pero hindi naman tumataas ang kita? Sino ang tutulong sa'yo kapag may tukso na biglang sumusulpot sa puso mo? Sino ang tutulong sa iyo kapag inatake ka ni Satanas at parang buong buhay mo ay ginugulo niya? Sino ang tutulong sa iyo kapag sunod-sunod na ang problema, pagsubok at bigat ng buhay? At pakiramdam mo ay malulunod ka na sa lahat ng ito. Sino ang tutulong sa iyo kapag parang gumuguho na ang lahat sa buhay mo at hindi mo na alam kung saan ka lilingon? Sino ang tutulong sa iyo kapag ang mga kaibigan mo, pamilya mo at lahat ng pinaghuhugutan mo ng lakas ay tila nagkulang o bumitaw? O higit sa lahat, sino ang tutulong sa iyo kapag ni sarili mo ay hindi mo na alam kung paano tutulungan? At meron lamang isang pwedeng tumulong. Ang pangalan niya ay Jesus. Matutulungan ka niya dahil may kapangyarihan siya. Isang kapangyarihan higit pa sa kanya. Sa kanya natin maunawaan. Sabi nga sa Efeso 3:20, sa Diyos na makakagawa ng higit pa sa kanyang isipan o hiling ng tao, ay sa kapangyarihan kumikilos sa atin. At hindi lang siya makapangyarihan, may malasakit siya sa iyo. May hangarin siyang abutin ka, damayan ka, at iahon ka. Sabi nga sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan. Lubha sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Kaya kapag tanong mo ay sino ang tutulong sa akin, ito ang sagot. Ang Panginoon ang tutulong sa iyo. Siya lang ang tunay at tanging makakatulong. Parang isang tao na tumatawid sa nagiyelong ilog. Kinakabahan siya kung matibay ba ang yelo. Kung kaya ba siyang dalhin nito, kung hindi ba siya lulubog. Pero habang nanginginig siya sa takot, may isang malakas na kamay na humawak sa kanya at yung kamay na yon ay ang Diyos. Sinasabi ni Jesus, anak,
Hindi mo kailangan maintindihan ang lahat. Hindi mo kailangan kontrolin ang sitwasyon. Ang importante, hawak kita. Ako ang naglatag ng daan mo. Alam ko kung saan ka pupunta. Kaya kahit sa gitna ng kahirapan, pangamba o kaguluhan, magtiwala ka lang. Hindi kita iiwan, hindi kita bibitawan. Kapag dumadaan ka sa mga sitwasyon, parang babaksak ka na. May mga bayarin, problema, pangungulila, o labanan na sa isip. Huwag mong tignan kung gaano kahirap ang sitwasyon. Tignan mo kung sino ang may hawak ng kamay mo. At si Jesus ang may hawak. Siguradong ligtas ka dahil siya ang daan. Siya ang kasama mo at siya ang tagapagsalba mo. Praise God. To God be the glory. Kaya tayo po tayong lahat. Mawit tayo sa Panginoon. Talaga po lahat po ng mga pinagpipray natin, alam natin na ang Panginoon lang ang makakapagbigay ng tulong sa atin. Kaya itaas natin ang ating mga kamay at umawit tayo sa Panginoon. I-surrender natin lahat ng ating mga alalahanin sa Panginoon. Dahil alam natin ang Panginoon lang ang may kakayahan na tumulong sa atin. Kaya patuloy tayo umawit sa Panginoon. Salamat sa mga tulong niyo, Panginoon, sa buhay namin. Pipiliin ko ang magpuri sa iyo, magtiwala
kami lumalapit sa inyong harapan, Panginoon. Patuloy nagpapakbaba, Panginoon, humingi ng kapatawaran, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoon, na hindi namin alam, Panginoon, na nasasaktan ka namin, patawarin mo kami, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa habag mo, Panginoon, sa amin, Panginoon. Naandaan niyo pa rin kami mahalin, Panginoon, anuman mga pagkakamali namin sa iyo, Panginoon. Pinapatawad mo kami, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa tulong, Panginoon, na lagi mo pinagkakaloob sa amin, Panginoon. Ano man, Panginoon, ang kailangan namin, Panginoon, agad nyo kami, Panginoon, sinasagot, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa galingan ay pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Mula ulo hanggang talampakan, Panginoon. Kiniklaim namin, Panginoon, ang aming kagalingan, Panginoon. Salamat sa lakas, Panginoon, para magpatuloy kami makapaglingkod sa iyo, Panginoon. Salamat sa patuloy na pagpaparamdam niyo sa amin, Panginoon. Nakasama ka namin. Nasabi niyo nga po, Panginoon, na hindi niyo po kami iwan, hindi po babayaan. Kayo ang Diyos ngayon magpakailanman, Panginoon. Na hindi kami, Panginoon, pababayaan, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil matibay ang aming sandigan, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang aming tulong, Panginoon. Wala man, Panginoon, kayo mahanap, Panginoon, na tulong sa mundo. Kundi nasa iyo, Panginoon. Tumawag lang kami sa iyo, Panginoon. Agad mo kaming sasaklolohan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa patuloy ng pagbibigay sa amin, Panginoon, ng peace of mind, Panginoon, para hindi kami mag-alala, hindi kayo matakot, Panginoon. Kundi, Panginoon, lagi na yung panghawakan ng inyong mga salita, Panginoon, na sa buhay namin, lagi, Panginoon, magkaroon ng application sa buhay namin, Panginoon. Lahat ng naririnig namin, Panginoon, nawa po, Panginoon, tulungan niyo nga po kami, Panginoon, na lagi mabahagi, Panginoon, sa mga taong wala pang pagkakilala sa iyo, Panginoon. Patuloy kami, Panginoon, magkaroon ng awa, Panginoon, sa aming mga kapatid, Panginoon, sa Panginoon, Panginoon, sa mga tao pang walang pagkakilala sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo nga po kami, Panginoon, na maakay namin sila sa iyo, Panginoon. Patuloy namin sikapin, Panginoon, na maabot ang gospel, Panginoon, hindi lang dito, Panginoon, sa Muntinlupa, kundi sa buong mundo, Panginoon. Patuloy mong gamitin ang aming buhay, Panginoon. Bawat pamilya, Panginoon,